You have to respect their decision. So, lahat ng tao meron tayong agency. Kung gusto natin tayong igalang sa paniniwala natin about gender, ang ibang tao meron din silang karapatan to believe as they please about these things. So, hindi natin pwedeng, may term dyan parang hindi natin pwedeng i-impose yung ating paniniwala sa ibang tao. We can invite them to learn about what we believe in, and we can hope that maybe later on they would believe as we do. Pero hindi natin ito pwedeng i-impose sa ibang tao because again, when there is coercion, kung merong pamimilit na itulak ang isang paniniwala sa ibang tao, lahat ng form of coercion is not of God. It is of the other side. So, we can always choose to, sabi nga ni Elder Holland, love them first. And maybe, pag dumating ang panahon when they're ready, then maybe we can teach them later. So, yun nga, again, love them, love them. We can always be happy sa mga family gatherings na respecting each other's opinions and beliefs. Magtawanan tayo together, magmahalan lang tayo, and uh, not blow certain issues out of proportion dun sa isang occasion na dapat nagkakasiyahan tayo. And I think every day we should be doing that, no, na make every day a day of love for everybody in the family, na walang iwasan yung tension. You know, minsan napakahirap kasi niyan balikatin, ano? Dadalhin ba natin yan everyday na kasimangot tayo kasi iba yung paniniwala ng ibang tao mula sa atin? I think mahirap na sitwasyon yon. So ngayon naman, pumunta tayo dun sa discussion about Lot's family. Ito medyo maraming mga opinions tungkol dito, no? Kung bakit nga ba naging salt yung kanyang wife. And maraming mga assumptions. Bakit? Kung ano lang ba yan, figurative ba yan, literal ba yan? Yan. So, then what do you think about that? Well, I think both. Kasi hindi naman impossible yun eh. Pero kung sabi ko nga nung Sunday, kung paano siya nangyari scientifically, wag niyo na akong tanongin, hindi ko rin ma-explain. But I think yung pinaka kailangan i-focus natin doon ay ano ba yung naging problema at bakit naging ganun yung consequence? Ano bang ginawa niya talaga na mali? Mhm. O kasi yung binabanggit lang sa scriptures ay nag-look back siya. So, um, pwede nating assume na may nag-isip na bumalik siya talaga doon or doon sa lugar na pinanggalingan niya, or pwede rin siya the exact moment na tumalikod siya. And alam ko may nakita ko minsan na post na merong isang statue na parang a statue of salt na woman yung figure. And then sabi nila na malamang yan yung yung asawa ni Lot, ano. So they were saying that yung exact moment na tumalikod siya, yun mismo yung time na naging salt siya. Ako yung kino-compare ko dito sa asawa ni Lot, si Laman at si Lemuel sa sa Book of Mormon. Diyan ko siya maiko-compare. They're both from a religious family. Si Laman and Lemuel, ang tatay nila ay isang prophet. And then yung asawa ni Lot, akin sila kay Abraham, no, na isa ring prophet. So napaka-close nila sa prophets. Kahit yung religious life nila, I think was vibrant, no? Hindi naman siguro yan, I think very active sila sa simbahan or sa, yun nga, mga religious rites and practices. Pero ang tanong, bakit despite the fact na marami tayong mga religious activities, hindi ibig sabihin na our hearts are centered to the Lord. So, hindi ibig sabihin na kapag ginagawa natin yung mga, kaya nga minsan merong mga
mga naririnig tayo mga member ng mga linya mula sa mga hindi religious na tao. Simba-simba pa sila pero yung mga gano'n ano, pero hindi daw Mm. nakikita sa mga actions natin. I think there's truth to that na totoo, hindi ibig sabihin na religious tayo ay perfect na tayo or mas mabait na tayo kaysa sa ating mga counterparts. But for me ano, the thought na nagsisimba tayo, what na gano'n na tayo habang nagsisimba tayo, what more kung hindi tayo nagsisimba? Siguro mas malala tayo, mas malala yung kahihinatnan natin kung wala itong yung mga guidance na ito. So, I think yung nangyari sa asawa ni Lot, is just an evidence na yung mga tao, hindi tayo puwedeng maging complacent kahit nasa loob na tayo ng church or we're doing religious activities. We really have to do self-checking yung ating minds and ang ating hearts kung talaga bang nakatutok tayo dun um, sa mga pangako at sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tama yan 'no, Ate Dayan. Sabi nga 'di ba, kapagka pinili na natin si Jesus Christ at nag-keep na tayo ng covenants, tinatalikuran na natin yung mga maling gawain. So, parang yung kay Lot's wife 'di ba, nakatalikod na, eh. Ibig sabihin pa-forward ka na, tumalikod na tayo sa kasalanan, hindi na tayo lilingon ulit Mhm. kung ano man yon. So, minsan kasi 'di ba pagka madali madali kasi yung dati nating reaksyon sa mga bagay. Halimbawa meron tayong ako ito lang yung simpleng definition ko pa sa aking sarili na alam kong hindi ko pa masyado na-overcome. Pagka sobrang nasa-stress ako or ano, nade-depress ako, imbes na makinig ako ng hymns, magbasa ng scripture, nanonood ako ng kung ano-ano or nagfe-Facebook ako. Alam mo yung no-brainer ba na parang parang ginagawa ko siyang pastime. Hindi siya inherently wrong, pero hindi rin siya right. Kasi imbis na ma-uplift ko yung spirit ko, lalo lang, sabi naman talaga rin kahit sa psychologist sinasabi yan eh. Yung kapag ka meron kang down yung feeling mo, hindi nire-recommend na like manood ka ng social media or mag-gadget ka. Ang sinasabi, go out, talk to someone, exercise, yung do Mhm. something uplifting. So I mean both spiritually and temporally hindi siya tama.